Nawala ang pitaka ni Carlo at nagkakaroon ng pagtatanungan sa loob ng klase. Wala pitaka ko. Sigurado ako. Nandito lang ito. Kanina bago. Nakalungkot para dito kami. Sino sa inyo ang malalang tungkol dito? Kung may nakakita o nakapulot, pag-iusapin mo dito. Kapatid ko po kanina, si J-Mark ay parang nagdadala ni Mama sa silid matapos na Baka nagpapadilang talaga ako ng Grace. Pansin ko parang ang bigat ng pakiramdam mo. Lima ka ba? Hindi ko mapapumali. Napulot ko po ang pitaka ng kaklase ko. Pero hindi ko agad sinahuli. Natukso ko ako. Anak, alam mo bang ang pag-amin sa kasalanan ang unang hakbang para may tama ang mali? Hindi mo kayang itago ang katotohanan habang buhay. Paano ko po kung husgahan po ako ng mga kaklase ko, Nay? Mahalaga ay magsabi ka ng totoo. Ang pagiging matapat ay palaging tama kahit mahirap. Carlo, pasensya na. Napulot ko po ang pitaka mo kahapon kaya natukso po ako. Kaya hindi ko po agad isinahuli. Dito na po. Salamat, Jimar. Sana sa susunod magitapat ka na. Handa magkatawad at umalis sa labi. Pagkatapos isinauli ni Jmar ang pitaka ni Carlo, inausap niya kaagad ang kanyang ina tungkol sa mga nangyari. Nay, inamin ko na po ang ginawa ko. Kahit mahirap, ilagos ang pulog ko. Mabuti anak, tandaan mo, hindi mo may tama ang isang pagkakamali sa pamamagitan ng pananatiling tahimik. Ang katapatan ay magdadala ng respeto mula sa iba. Opo, Nay. Mag-ingat na po ako sa susunod. At pipiliin ko na po ang tama.